Go, go, go. So guys, nagbabalik tayo para mag-compare ng ating cellphone holders. So sa mga naghahanap ng budget cellphone holder, meron ako marirecommend na una ko nabili. Kayo na bahala mag-decide, pero ito yung experience ko sa Mokoto cellphone holder. Nabili ko to sa halagang 250 pesos. Hindi siya nakasale dati nung nabili ko. Ang Mokoto cellphone holder natin na to ay isang mirror mount at saka isang handlebar mount or handlebar clamp mount. Nabubulol pa yun, no? So, ito yung features niya. Bugbog na to, no? Kung makikita natin dito, ito yung dalawang beses ako bumili. Ang mga magpa-partner, ito. Yan. Tapos, yan. Ito yung mga magkaka-partner. So, sa una, simulan natin, syempre sa mounting system, ito yung pang mirror. Tapos ito naman yung pang clamp. Tapos gamit ka dito ng Allen key. Allen wrench, Allen key. Tapos dito naman, halos same lang to. Magkaiba lang sila ng paano nilalock. Ito kasi bolt to, ito nut. Pero yung katawan niya, pares lang ito. Saka ito, pares lang di iniikot. Pares din yung ngalawang. Yan. Pero pinagkaiba lang niya, yung isa dito ay bolt. Tapos yung nut nandito sa mismong pang-ikot niya. Bangyo. Tapos yung isa naman, yung mismong pang-ikot yung mismong bolt. Ito. Kasi yung nut niya, nandito sa ilalim. Pero same principle, ganun pa rin. Pang-higpit. Yan siya. And dito naman, pinagkaiba naman nila dito, sa mismong cellphone holder, yung mismong bilog niya. So same lang ng function to, pang-higpit. Clockwise higpit, counterclockwise luwag. Yan. Pinagkaiba lang nila yung sa ulo. Ito may mga parang dimples. Ito smooth. So dito, ay baliktad pala. Kasi dahil may mga ganito yan, ito pala ka-partner niyan. Sorry, baliktad. Ito sa madulas, Ito madulas din to eh. Yan. Sa halagang 250 pesos, same sila. Magkaibang version na yata ito, hindi ko alam eh. Magkaibang date ko kasi binili to. Bago pa pala dito, umili pa ako ng isang Mokoto na ganito. Nasira dito, nabasag. Basta nabasag to. Dahil na-aksidente ako nun. Yun yung dahilan. Hindi naman sa kakahigpit. Na-aksidente ako nun kaya nabasag siya. Ang halaga nito ay 250 pesos compared sa version 3 kasi medyo katulad to ng version 3 ng Motowolf cellphone holder. Kasi sa Motowolf may iba't ibang version na sila. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alam ko yung latest na model nila version 9. Pero yung version na ganito version 3. So, compared dun sa version 3 ng Motowolf, 500 pesos kasi yun. Talang ito ay 250 pesos. So, kalahati. Sumugal ako dito. So, dito muna tayo sa mirror. Kung makikita natin dito, mabilis siyang nagaganito. Yung natatanggal yung nababakbak yung pintura. Hindi ko alam sa Motowolf kung ganun din. Pero, based on my experience, mabilis siyang nababakbak. Tapos dito, kung makikita natin, nilagyan ko ng Teflon, yung nilalagay sa tubo ng tubig. Nilagyan ko nito kasi pagka minsan makalog yung daan, kahit may mga dimples yan, dumudulas pa din. So kahit ilak natin yan, yung sobrang higpit na nito, kahit sobrang lock yan, tapos dito sa kabila meron din, dumudulas pa din to. So yung unang ano nito, yung head nito, nilagyan ko ng Teflon, yun medyo hindi na siya dumudulas, pero dumudulas-dulas pa din. Pero hindi na katulad nung dati. Dito naman, sa una ko nabili, mas madulas siya. Tapos, ang nagiging problema din dito naman sa ating clamp type, nangangalawang, ibig sabihin hindi stainless steel, makikita mo kung saan tinipid talaga eh. Ang sunod dito na cons, dito sa part na to, yung mismong ulo niya, nakadikit dito sa mismong shaft na to. Ano siya, nung kumakalog-alog kasi alam mo naman, yung mga daan sa Pilipinas dito, di ba? Puro butas-butas. Dito, nangyari, pag nakakalog to, yung mismong buong fixture, di ba? Nakakalog-kalog. Mabigat din kasi yung cellphone natin nung una eh. Kahit ano higpit mo yan, dudulas at dudulas yan kasi nga smooth surface yan. Yung mismong ito at saka itong mismong stem tawag nila dito, at saka itong mismong head, yung ball head na to. So ayan, kahit anong ikot mo dyan, kahit anong higpit mo dyan, dudulas pa rin yan. Tapos ngayon, kapag yung sobrang higpit na, minsan naman, pag dumadaan ka sa malubak, nakakalog to. At pag nakakalog, dito naman lumuluwag yan sa mismong connection nitong stem at saka nung ball head. Kaya, nung natanggal to, nilagyan ko ulit ng Teflon at saka mighty band. Pero hindi pa rin niya nagawang fix na
na fix. So hindi ko alam kung anong kailangan gamitin. Baka kailangan na epoxy. Kaya hindi ko na masyado itong ginagamit kasi natatakot din ako kasi tumatalbog-talbog yung cellphone ko. Sa mga materials dyan siguro tinipid dyan yung mga ngalawang. Siguro sa Moto Wolf baka ganun din. Pero sinugal ko na nga lang to for 250 pesos. Next naman dito, basic lang, panghigpit and may mga rubber padding dito sa gilid. Rubber padding dito sa gilid. Ito nga, patagalan, natatanggal na. At ito naman ay medyo matigas ng konti na material. Ito yung ball head na smooth din, katulad nitong ball head natin dito sa clamp type natin. Doon naman sa isa, itong ball head natin dito sa mirror type, yan, medyo rubber, medyo matigas na rubber yung material. Hindi katulad dito na parang alloy material din. Pagpukpukan nga natin. Basta medyo, ito hindi rubber to, sure ako. Dito, alam ko, medyo may pagka-plastic na rubber. Kasi kung titingnan mo, lumin niya. Nung naipit siya, na-compress siya, pagka hinigpitan natin na hinigpitan tong ating stem. So, medyo rubber plastic material to. Dito katulad na itong material na to. Sorry, pasensya na. Same lang pala to. Nawawala yung isa kong mirror mount na ganun. Halo-halo na kasi. Pero kung naghahanap kayo ng premium, ito siguro, tatry ko pa lang din naman. Pero, tauna pa lang, premium kills na to. Itong ating Moto Wolf na to. Kaya naman ito ng, ito, Technopova ulit. Yan yung Technopova natin. Ang pinakamalaki niyang buka, yan, siguro sagad na to, ay 18.5 cm na lapad ng cellphone. Pasok. Ito po pala yung hindi ko trip sa version 3 ng Moto Wolf, or kaya sa mismong design na ganito, itong Mokoto na to. Yung ano siya, may nakita kasi ako na kinuha na cellphone, ganyan o, diba? Ipitin mo lang yan dyan. Ang grip niyan, dito lang sa gilid, tsaka sa may, basta ito. Itong contact points lang niya na yan. Tapos nakasaka yung nagmamotor, hinila to. Talagang praktisado. Ayun, hinila. So, nakuha. Kasi hinila lang kasi walang dito, parang naka-clamp dito sa taas na to. Although, ang pros naman nun, di mas mabilis ka tanggalin, pero hindi nagiging kahinaan niya Dahil nga madali siyang tanggalin, mabilis siyang makuha ng mga magnanakaw. Yan, tingnan nyo to, nangangalawang siya, sa gitnang part. Kaya, nung pangalawang bili ko, or nung sunod kong bili, nilagyan ko na siya ng grasa, para di siya kaagad mangalawang. Sure na sure mangangalawang yan, pero at least mas matagal bago siya mga lawang. Kaya nilalagyan ko ng grasa. Ayan tulad niya. Ito pangit din dito. Pagka hihigpitan mo siya, malalaglag yan, di ba? Kaya mas gusto ko tong type na ganito, tong ganyan. Kasi pag tinanggal mo yan, hindi naman agad-agad nababagsak to diba? Ayun, babagsak ng washer. Pero ito, masasalo mo ko agad, hindi katulad ng isa yung nut na ganyan nalalaglag. Yan, kinakalawang Although itong mga ganitong dimples, nakatulong yan compared dito sa sobrang smooth. Pero yun nga, yun pa rin yung problema ko talagang dumudulas lalo pag nalulubak. Tapos kung makikita natin, yun nga, yung mga pintura niya, ayan, nagbabak-bak-bak-bak. Bilis mo ba? Hindi ko sure sa Moto Wolf kung ganyan din yung quality niya. So kung ganyan din yung quality niya, hindi baka dalawa nito, isa lang nun. Kaya yan yung ating Mokoto na cellphone holder. Kung nagtitipid ka na ang budget mo yung mga ganun lang, pwede ko na i-recommend to. Subscribe! Ngayon, kuhanin ko yung Moto Wolf natin. Next natin to. Tabi. Ayan, mabigat siya, Kaya dapat heavy duty din to. Ewan ko kung gagana to. Alloy din naman to. Kung makikita natin dito, gusto ko lang sukatin yung minimum niya na cellphone na pwede ilagay. So, sukat niyan ay 13 centimeters. Ayan, 18.5 na lapad ng cellphone. Sagad na yan sa ilalim. Ay, sa likod. Sagad na yan. 18.5 or 19. Ayun, 19 pala. Ang cons lang nito, ayun nga, pagka paiba-iba kayo ng cellphone na nilalagay na magkakaibang size, hindi siya kasing dali pagka ganito. Nababago lang naman dito, itong lapad. Dito, ang lapad niya, dito lang magbe-base yan, dito sa grip na to. Diba ito yung grip na yan? Wala naman yung tornilyo Hindi mo naman siya inihigpitan kasi may preload spring na dito. Yung spring na yung maghihigpit. So, paano ngayon yan kung mas mahaba o kaya mas maikli? Dapat lagi kayo may dalang tool panghigpit na itong tornilyo. Phillips screw lang naman to Pero yun, hassle din to. Hassle din siyang mag-adjust ng ganito, ganyan. Kung marami ko yung cellphone or mas mahirap to sa tingin ko kung kuhanan ng cellphone compared dito. Diba? Hirap mo nga ilagay nung una. Paano pa kaya akong tanggalin? Moto Wolf version 7 and parang Moto Wolf version 7 and katulad ng parang Moto Wolf version 3. Yan. Ang kinaibahan pa rin pala nitong dalawang to, mas mahaba yung stem nito kumpara dito. Ayun So, ang haba ng stem na to, center to center, 8 cm.
eksaktong haba nito, 4.5 cm on center. Dito, sa dito. Sa gitna. Ito naman, gitna sa gitna, parang mga 8 cm. So, mas compact to. Itong stem nito. Pero yung paghihigpit nila ay ganito. Hindi yung may anti-theft. Kunin ko lang isang stem. Sa isang stem, ito yung gusto ko nga, parang ganito din, oh. Hindi na siya malalaglag. Pero dito sa Moto Wolf na to, kahit anong ganyan mo, kahit anong ikot mo, parang nakalock na siya eh. Ayokong pilitin kasi baka masira. Ayun, baka ang gawin ko, lagyan ko din to ng grasa para hindi siya kalawangin. Kasi hindi ko naman alam yung material nitong kinakalawang. Sa susunod, compare natin kung anong pinagkaiba ng dampener kumpara dun sa wala. So, ang gagamitin ko application ay vibration meter application. So, nababasa niya yung sample ng vibration meter natin. Ay, ato. So, ang gagamitin natin ay vibration meter. Kung gumagana ba talaga yung dampener na ito, gagamit tayo nito. Paano ba gumagana to? Di merong XYZ, pero merong gyroscope. Gyroscope ba ginagamit nito? Ewan ko. So, kunyari, start natin. Kakalugin ko. Kunyari lang So, ito yung average natin. Ano na average na titignan natin kung nababawasan ba talaga ng may dampener. Kaya, update ako. Video ko yan, mga bossing. Thank you very much. Love you. Peace out. Mga boss, dagdag ko lang din pala dito sa ating Mokoto. Pagka walang lamang cellphone to, diba, hindi ko gusto ilagay yung cellphone ko dito. Pag ma-vibrate yung motor ko, maingay siya. So, kinakailangan ko pa siya. Ano? Naririnig ba? Naririnig nyo? Ayan. Siyempre, alam naman lagi mong ganitohin. Diba, kunyari, gagamitin mo lang yung cellphone mo. Tapos, ito yung size ng cellphone mo. Nakalagay cellphone. Siyempre, pag tumatakbo ka na, tahimik yan. Pero pag tinanggal mo yung cellphone mo, tapos ayaw mo na ilagay yung cellphone mo, tapos tatakbo ka na, maingay siya. Nakaka-bother din pakinggan. Kaya ang isa pang cons pala nito, nilalagyan ko pa ng ganito. Na halos ka-size ng cellphone ko. Para pagka, konting adjust na lang ako. Kunyari ganito. Yan. Para pag tatakbo siya, hindi siya masyado maingay. Hindi katulad nung kanina na walang ganito. Maingay to. Ayan. Ito pa pala mga bossing. Ang pagkakaiba pala nito, mas malaki na yung head ng ating Moto Wolf na to kumpara dito. Ayan. Yung bilog ng ating ball head compared dun sa ball head ng Mokoto, mas malaki. Pero ang kagandaan naman dito, yun, pwede mong pag mix match yung mix and match parang Jollibee. Pwede mo mix and match yung mga luma mo na nabili na. Halimbawa, ang nasira lang sa'yo na part ay ito. So, ito lang, pwede mong bilhin. Kaso halagang 200 din yata ito, mahal eh. Pero yung Moto Wolf yun So, ito lang yung nasira halimbawa, tapos ito, dalawa buo. Ayan, pwede mo pang bilihin yan, yung mismong stem. Ito kasi, pag nasira mo yung isang, nasira mo to, buo to, diba? Buong palit, aray, kaya yun. May pros and cons din talaga sa bawat pagbili ng mga bagay-bagay. Update ako sa pagbibideo ko. Peace out mga bossing.